Ang epekto ng pagsunod sa karaniwan. Kung bakit nananatili ang maling gawain sa larong PITCHAPOL sa ating paglalaro ng pitchapol, madalas tayong makakakita ng mga manlalaro na patuloy na sumusunod sa mga alituntunin o regulasyon na alam naman nilang mali, kulang o hindi makatarungan. Nakakagulat isipin, bakit nga ba tinutuloy pa rin nila ang maling desisyon kahit alam nila sa kanilang sarili na hindi ito tama? Ang sagot ay nakasalalay sa tinatawag na conformity effect o ang epekto ng pagsunod sa nakagawian at sa ginagawa ng karamihan. Marami sa atin ay lumaki at natuto ng mga paraan ng paglalaro na ipinamana sa atin ng mga nauna. May mga regulasyon na naging bahagi na ng ating kinagisnan, kaya naman kahit dumating ang panahon na nakita na natin ang pagkakamali o kahinaan nito, nahihirapan pa rin tayong baguhin ito. Ang pangunahing dahilan ay ang takot na maging kakaiba. Ayaw ng marami na masabihang iba ang kanilang naiisip o masabihang nag-iimbento ng sariling paraan. Kapag ang lahat ng tao sa paligid ay gumagawa ng isang bagay o sumasang-ayon sa isang patakaran, kahit pa ito ay mali, napipilitan ng iba na sumunod na rin. Ito ay dahil sa paniniwalang kung ang karamihan ay ganito ang ginagawa, tiyak na ito ang tama kahit na ang katotohanan ay kabaligtaran nito. Ang tawag dito ay conformity effect. Ito ang pag-uugali ng tao na inaayon ng kanyang kilos, paniniwala at pasya sa ginagawa ng nakararami, sa halip na sumunod sa kung ano ang alam niyang totoo at tama. Sa laro ng pitchapol, makikita natin ito kapag mayroong mga regulasyon na alam nating hindi patas, o mga paraan ng pagtira na mali ang batayan, pero dahil yan ang nakasanayan ng lahat, nananahimik na lang tayo at sumasama na lang sa agos. May mga pagkakataon na gusto sana nating magmungkahi ng mas tamang paraan o experiment na mas makatarungan at mas maayos na sistema, ngunit pinipigilan tayo ng takot na husgahan o ituring nakakaiba. Isa pang dahilan kung bakit nananatili ang maling regulasyon ay ang tinatawag na social proof o ang paniniwalang tama ang isang bagay dahil marami ang sumasang-ayon dito. Kapag naririnig natin ang maraming tao na nagbibigay ng maling sagot o maling paliwanag tungkol sa patakaran ng laro, nagsisimula tayong pagdudahan ng ating sariling kaalaman. Kahit alam natin sa loob-loob natin na mali sila, dahil nakikita nating karamihan ay ganoon ang iniisip, napapaisip tayo. Baka ako ang mali? Baka sila ang tama dahil marami sila? Dahil dito, itinitigil na lang natin ang pagtatama at tinatanggap na ang maling sistema. Ngunit dapat nating maunawaan, ang pagiging tama ay wala sa dami ng sumasang-ayon, kundi nasa katotohanan at katarungan ng ginagawa. Ang pagsunod lang dahil ayaw nating maiba ay nagiging sanhi kung bakit hindi umuunlad ang ating laro. Ang mga maling regulasyon ay nananatili lamang dahil hinahayaan natin ito dahil sa takot na maging kakaiba. Ang tunay na galing at talino ay nakikita sa taong kaya niyang tumindig para sa kung ano ang tama, kahit pa siya ay nag-iisa at may lakas ng loob na magmungkahi ng mas maayos na paraan, kahit pa ito ay tinuturing na eksperimento o bago sa paningin ng iba. Sa huli, ang pitchapol ay hindi lamang laro ng lakas at pagtira. Ito ay laro rin ng tamang pag-iisip. Ang hamon sa bawat isa ay huwag magpadala sa conformity effect. Huwag tayong magpatali sa mga maling kinagisnan. Matuto tayong kilatisin kung ano ang tama at magkaroon ng lakas ng loob na baguhin ang mali kahit pa ang lahat ng tao sa paligid ay patuloy na sumusunod dito. Dahil kung lahat tayo ay susunod lang sa maling gawi dahil lang sa nakasanayan, hindi tayo makakakita ng tunay na galing at katarungan sa ating paglalaro.